Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, basahin muna natin itong unang spread kasi dalawang spread to eh. Sabi dito, Divine Masculine, yang kasi yin yang eh. Sa Chinese, ito yang energy, masculine energy. Return, second chance, opportunity, making amends. Emotional storm, turmoil, unstable, affected. So, dito na tayo sa pangalawang spread. Depth, awareness, importance, value. Silence, frozen, no words, stone wall. Fantasy, daydreaming, imagining, fantasize. So, meron tayong divine masculine dito. Or masculine energy. Well, ang dating sa akin, no contact sila nung partner niya. More like separation reading dahil may silence tayo. Ngayon na hindi sila nag-uusap, dumadaan ng emotional storm itong masculine energy natin. Kasi na-realize niya lang yung importance nung feminine energy natin nung break na sila. So ngayon na hindi na sila nag-uusap, pinafantasize niya ang topic ng second chance or pagbalik niya sa buhay ni feminine energy. Pinafantasize niya what if makipagbati siya. Gumawa siya ng way para magkaayos sila, making amends. Ano kaya ang pinagawain nitong mga to? Bakit sila nag-lead sa separation? So, ano pinagawayan nila? So, ang dating sa akin, hindi ko lang masabi kung sino yung nakadiscover. Pero more like, may someone na nakadiscover nga regarding cheating. At ito'y may kinalaman sa social media o online. Yun yung naging pinaka-problem dito. Kung dito cheating ay stealing of money or pwede ring binabackstab
binabackstab. May nambabackstab. Pwede rin ganun. So, case to case basis. Kumbaga, yung partner, dalawa sila, malamang, di ba? Mag-partner sila. So, merong account na parehas nilang nabubuksan. So, ganun ang nangyari. Nung pagbukas nung isa, yun, tumambad sa kanya yung secret messages, or kung di man to parehas nabubuksan na account, ay gumawa yung isa ng way para mabuksan yung account ng partner. Ganun eh. Pwede ring nahuli niya sa mismo public place. May someone na nakahuli, pwede rin ganun, ng third party. Doon pa mismo sa public place, habang nagde-date sila or magkasama, nahuli nung partner na may kasamang iba, yung partner niya. Nagde-date sila or ewan ko bakit sila magkasama. Somewhere, doon pa sa public place. So, kung dito literal na nakita nung isa sa mag-partner dun sa social media yung all about cheating, nakita niya mismo personally sa public place. So, again, maraming ang pwedeng case. So, kunin nyo lang yung scenario na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, or baka mangyayari pa lang to kung hindi pa nangyayari. Ganun eh. So, yun yung reason bakit sila magkahiwalay ngayon or hindi na nag-uusap. Kaya lang, kasi si Divine Masculine yung gustong bumalik, di ba? Kung nasaktan ka, bakit gusto mo pang bumalik? Unless, siya yung nag-cheat. Or siya yung gumawa ng problem na kinagalit ni feminine energy. So, malaki ang chance na siya yung cause ng problem. Kasi siya yung may gustong bumalik. Kasi kung ikaw yung nasaktan, bakit ikaw pa yung maghahabol? Bakit gusto mo pa bumalik? Diba? Asan ng respect sa sarili, or di ba siya nasaktan? Kaya malaki ang chance na siya yung nakapanakit. Siya yung nagloko or sumira ng relasyon nilang dalawa ni feminine energy. Ngayon, dito naman tayo sa mensahe ni masculine energy kay feminine energy ngayon na hindi na sila nag-uusap. So sabi, I want to take care of you the way you've always taken care of me. So gusto daw niyang alagaan si feminine energy sa paraan na kung paano siya
inalagaan ni feminine energy. I never expected to fall in love. Di daw niya inasahan na mafo-fall in love siya. Yun nga lang, di natin masabi kung kanino siya na-fall dito. Doon ba sa third party, if ever na may case na ganoon? Kasi rumble yung scenario natin kanina. Kasi kung walang third party, edi fall in love to dun kay feminine energy. Ngayon, kung may third party, edi dun to sa third party. Di niya inasahan. Or di niya inakala na mapapall in love siya. Ngayon ang huli, I feel guilty. I feel so guilty about my action and what I said to you. And guilty daw siya. Feeling niya raw na guilty siya sa ginawa niyang action at mga nasabi. Niya kay feminine energy nung nagalit siya siguro. So ang dating pinagsisisihan niya na yung naging action niya or nasabi kay feminine energy kasi na-guilty na siya dito. Ngayon, dito naman tayo sa future outcome. Ng future outcome ng ganitong klaseng scenario. Ngayon ko lang nakita to. Two of Pentacles. 1 month ko na ginagamit tong deck na to. Ngayon ko lang nakita to. Two of Pentacles. Ang cute. Six of Cups. So, ang dating sa akin sa period, sa future, may Page of Swords tayo, ano? Kasi ang dating sa akin ito ay communication. Teka lang. Communication or observation, examination. Tingin ko ito yung energy ni masculine na nag-i-spy siya. Nag-i-spy siya, nagko-conduct ng research, naaral niya yung mga susunod na hakbang niya ba? Nagiging somewhat calculative siya dito. So, dito sa Two of Pentacles natin, ang dating dito siya nagbabalance. Parang pag pinag-combine sa isip ko ang dating nagiging somewhat methodical siya. Methodical in a way na meron siyang plan A to Z. So, kung mag-fail tong plan A, may plan B pa siya. Kaya yun, dalawa. So, kung mag-fail pa rin yung B, edi may C pa.
So again, may mga plan siya dito, A to Z. Bawat feel ng plano niya, may naka-ready na, agad na susunod na hakbang. Kaya ayun, mission accomplished sa Six of Cups. Yan ay restoration or healing process. Alain mo yun. Nagawa niya pa rin ng paraan na magkaayos sila. Ganun ang dating dito. So yan, happy ending naman. Kasi rekindle din to eh. Alam ko, rekindle ng romance or relationship. To. Six of Cups. Lalo't mag-ex sila. So, malaki ang chance. Anyways, dito talaga si masculine energy na magkaayos pa sila kahit na ilang beses siyang i-reject. Malaki chance na i-reject siya eh. Maraming beses siyang i-reject. Yung feminine energy, kaya lang marami nga siyang nakareserbang plano. Kung mag-fail yung plan A, may plan B pa, plan C, hanggang sa mapaamon niya si Divine Feminine at makipag-ayos sa kanya. So, determinado talaga si masculine energy na magkaayos pa sila. Kasi ang dami niyang plans eh. Biruin mo yun. Anyways, punta tayo dito sa possible partner ng Capricorn sa reading na to. Aquarius, Scorpio, o Aquarius ulit. Dalawa Aquarius oh. So specifically Aquarius or Scorpio. Ngayon, kung di man para sa inyo tong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Scorpio, Leo, Sagittarius, Pisces. May isa pa tayong clue dito oh. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo tong clue, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na tall. Probably nasa 5'10 yan. Sa tansya ko, mga 5'10 pataas. So, may someone na nasa 5'10 pataas. Ang height, ito red lips. So, may someone na mahilig sa red lips. Ako kasi ayoko ng red. Pero ito, red lipstick ang gusto niya. Ayoko ng super red. Gusto ko yung medyo dark ng red. O bloody red. Parang bloody rose yung kulay. Bloody red rose. Or ma-violet. Mga weird ng kulay ng gusto ko eh. Ayoko ng red. Super red tulad nito. Ito, mixed color eyes. Pwede naman yan. Yung malapusang kulay o green blue. Kaya lang sa 1,000,000, isa lang yung tatamaan ng ganitong klaseng rare case. Pero since di nga realistic, gawin na lang nating contact lens. Baka may someone na nagwe-wear ng contact lens kasi iba yung kulay ng mata eh, hindi brown. So pwedeng foreigner to kasi hindi nga brown. Kung di na foreigner, edi may someone na nagwe-wear ng contact lens.
Kasi usually yung mata natin dark brown, di ba? Pero hazel eyes. O, foreigner na rin yun, di ba? Ganong kulay. Anyways, same height. So, yung iba sa inyo, ang partner nila or sila mismo ay nasa 5'10" pataas. May iba naman na pare sila height. O baka pare silang 5'10" pataas. Who knows? Pero again, kung di 5'10" pataas, yung isa sa kanila o both, yun nga, pares ng height. Regardless kung matangkad o hindi. Pares sila ng height. So, ulitin ko, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Dito ako mag-end sa general advice. Kasi 21 minutes na to. Teka lang, ayusin ko lang to. Di ko na malalabas yung ibang deck kasi nga mahaba na yung video. Anyways, basahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. General advice na to. Para sa period na to. So, sabi, all God's testings have a purpose. Someday you will see the light. All He asks is that you trust Him, walk by faith and not by sight. Isa pa, last na to. So sabi, a friend accepts us as we are, yet helps us be what we can be. A friend affirms us when we're weak. A friend gives strength to set us free. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.